And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Dinukot ko, hinati ko, and girl, walang the place. Hello, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Faith. Short for it's constipated. At ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Bago ko simulan ang aking kwento, pasintabi po muna sa mga nagmemeryenda dyan o kahit sa mga nagkakape dyan. Nangyari po ito last week lang. Oras ng trabaho. By the way, nagtatrabaho ako sa Kamaynilaan. Sa isang branch na kung saan man hindi ako kagandahan, pero pinipilahan ng mga taong naghahangad guminhawa ang buhay. Kaskas card dito, kaskas card doon. So eto na nga. Araw ng Huwebes, eksaktong 2:00 ng hapon, may dumaang nagtitinda ng banana Q at turon. Sakto naman, wala pa akong maisip na merienda, kaya bumili ako ng isang banana Q at isang turon. Pagkakain ko, wala akong panulak na makuha, kaya lunok-lunok muna ako ng laway. Hindi kasi ako nakapagdala ng tubig. At sa totoo lang, hindi naman talaga ako yung tipo ng tao na palainom ng tubig. Pero, palainom ako ng alak. Parang ganon. So kung pwede nga lang, ang ilagay ko sa bio ko ay it's constipated, gagawin ko. Kasi ganon talaga ang status ko sa totoong buhay. So eto na nga, fast forward. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, tandang-tanda ako pa noon, mag-start na ang programa mo, DJ Rocky. Nang bigla kong maramdaman ang paghilob ng aking tiyan. Pero ayoko masyadong bigyan ng pansin. Ayokong naiistorbo sa pakikinig ng programa mo. Tsaka medyo sinisimulan na rin akong pilahan ng mga oras na yun. Kaya naman, nilibang ko ang sarili ko para hindi ko maramdaman yung kirot sa loob ng aking sinapupunan. Pero feeling ko talaga, nagdadalantain na ako ng mga oras na yun. Iba na pakiramdam ko, as in pakiramdam pam-pam papaparawam pam. At dahil medyo mabigat na ang pakiramdam ko, sinamantala ko muna na walang tao. Kaya umiskapo na ako sa pwesto ko at tumakbo papuntang banyo. Pero hindi pa naman pang emergency ang pagdadalang tae ko. So kumbaga, normal. Labor pa lang hihilab tapos mawawala. Kulang na lang maglakad ako pabalik-balik gaya ng mga malapit ng mga anak. Kaya eto na. Pagsalampak ko kay Tito Ino, nawala ang hilab, parang umatras ang inaasahan kong slideshow ng Jerbox. Ayoko namang cancel dahil baka kung kailan pinipilahan ng ganda ko tsaka aatake ang pagdadalang tae ko. Kaya sa kagustuhan kong mailabas na ang dapat ilabas, pinilit kong mag-feeling normal. Ire kung ire ang labanan. Dati naniniwala ako sa kasabihang, mas matalim daw ang wet wax kaysa sa gunting at kutsilyo. Kasi raw, ang wet wax nakakayang hatiin ng kusa ang Jerbox. Pero sa
Pero sa sitwasyon ko noon, tipong nakalabas na ang ulo ng bata pero ayaw namang tuluyang lumabas. At dahil nga baka may mga tao nang pumipila sa akin, hindi ko na nahintay mahati ng kusa. Kaya ang ginawa ko, dinukot ko, hinati ko, and girl, walang daplis. 2 bato ni Darna ang lumabas sa sinapupunan ko, DJ Rocky. Pero sobrang naginhawaan ako, as in, woo! Kahit papaano, nailabas ko na ang bara. Nawala ang hilab. Hindi ko na kailangang mag-Yakult para maging okay. At kung meron man ako gustong iparating sa mga tagapakinig mo, DJ Rocky, yun ay huwag gawing tubig ang kape o alak. Muli, ako si Faith at ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. You can be friends with your ex. Hi, DJ Rocky. Since year 2017, masugid mo na akong tagapakinig. Pagdating ko sa opisina, ikaw na yung hinihintay kong mapakinggan. Iba kasi yung dala mong vibes. Masaya, malungkot, at kuwela. Iba yung tama sa akin. Bukod sa mga katangian mo na yan, ang ganda mo rin kasi. Siyempre, hindi yan joke. Kasi, totoo naman. At sa true lang tayo palagi. Anyway, itago mo ako sa pangalang Jap. 29 years old. At ito, ang aking secret file. Two years. 2 years ang nakaraan. Simula nang magkakilala tayo. We started in a very weird way. I prayed for you at alam mo yan. I prayed for you. I also asked a sign from God. At ikaw yung binigay niya. Agad kitang chinat nung nag-friend request ka sa akin. Sabi ko kasi, Lord, kung sino man ang babaeng magsisend ng friend request sa akin, siya na yung para sa akin. At ayun nga, dumating ka. Medyo mali lang ako kasi dapat sinabi ko kay Lord na, Lord, ibigay mo na sa akin yung babaeng makakasama ko habang buhay. Ganun sana dapat eh. Kaya naniniwala na ako sa kasabihang, be careful what you wish for. First chat ko sa'yo, Hi, I prayed for you.
Yan ang unang linya ko. Napaka-weird, diba? Siyempre magugulat ka talaga pag ganun ang bungad sa'yo. Until everyday na tayo nag-uusap. Nagkukwentuhan ng mga kung ano-ano. Hanggang sa unti-unti nang gumagaan yung pakiramdam natin sa isa't isa. So we decided to level up. Basta yung level na pangmalakasan. Since nasa malayo ka, syempre, malaking sakripisyo rin yun para sa atin. We both know na ang long distance relationship ay mahirap. But still, sumugal tayo. Kasi alam natin na masaya tayo sa isa't isa. So ayun, dito ay umaga at dyan ay gabi. But we still managed to have a constant communication. Dahil yun ang tulay para ma-feel natin na magkalapit lang tayo. Malayo man ang distansya, pero ang mga puso natin ay magkasama. Good morning, good night, take care, work na, bahay na, kain na, ganyan tayo. Gustong-gusto ko yung lagi kang nag-a-update sa akin with pictures and videos. Gustong-gusto mo yung Snapchat. At feeling ko kasama pa rin kita pag palagi kang nag-a-update. Gustong-gusto ko rin kapag nagagalit ka kasi gustong-gusto ko sa pakiramdam yung sinusuyo kita para bang araw-araw nililigawan kita. Gustong-gusto ko rin yung nag-aaway tayo. Kasi sabi nila, walang thrill ang relasyon kapag walang away. Boring. You also love to cook. Halos araw-araw yata nun nagluluto ka. Even sa church nyo, ipinagluluto mo sila. Lalo na yung special na luto mong pinakbet. Kaya nga sabi ko, ang swerte ko naman sa magiging misis ko. Soon. Nilook forward ko rin yung araw na ipagluto mo ako. Pero malay natin, kahit hindi na tayo, may pagluto mo pa rin ako one day. Nakukyutan din ako sa'yo kasi very conscious ka sa body figure mo. Lalo na kapag parating na ang summer. So talagang nag-workout ka para ma-achieve mo yung gusto mong katawan for summer. Naalala ko pa dati, hindi ka natuloy sa summer trip mo. Kaya hindi ka na nagpatuloy sa workout mo. We even planned to have a trip together kung saan yung malaya tayong gagawin yung mga bagay na walang magbabawal sa atin. Di ba nga? Nung nagpunta kami ng Indonesia, balak sana natin magkita doon kasi balak mo rin mag-tour within Asia. Pero sabi mo, uuwi ka na lang dito sa Pinas para at least makasama mo rin ang family mo dito. And at the same time, ako. We even plan to get married and have 2 kids. Sabi ko pa nga, kapag kinasal na tayo at nagkaanak na tayo, gusto ko, dito lang tayo sa Pinas. Kasi ayokong sabihin ng iba na pinakasalan kita para lang makapunta kung nasaan ka man ngayon. Filipino mindset. Sagot mo naman, so what's the point of getting married? Joke ko lang naman pero ang cute mo kasi magalit. Pero hanggang plano lang pala lahat. Feb 2, 2019, ito yung araw na biglang nagbago ang lahat. Di na tayo gaya ng dati. Madalang na lang kung mag-usap. Aminado naman na tayo na busy tayo sa mga trabaho natin. Pero hindi na tayo gaya ng dati na kahit pagod, nagsisilbing pahinga ang bawat isa sa atin. Yung tipong makapag-usap lang tayo saglit, pawi na ang pagod natin.
And yes, hindi na tayo gaya ng dati na masaya. Siguro hindi tayo kasing tatag ng ibang magkakarelasyon. Hindi tayo yung inilaan ni Lord para sa isa't isa. Ikaw yung ipinagdasal ko na ibinigay ni Lord pero hindi pala panghabang buhay. And it's okay. Masakit mang isipin na hindi tayo para sa bandang huli, pero masaya pa rin. Kasi alam ko minsan naman tayong naging masaya sa piling ng isa't isa. Napakaswerte ko pa rin. Kasi dumating ka sa buhay ko. Nakilala ko yung isang taong kagaya mo na tumanggap sa akin ng buong buo. Nang walang panghuhusga. Yung nagmahal sa akin kung sino ako. Kung ano ako. At kung anong meron ako. Yung taong palaging nag-encourage. Yung kahit malayo tayo sa isa't isa, ay sinisikap nating iparamdam sa isa't isa na magkasama lang tayo. You were once my comfort. Ikaw yung naging inspirasyon ko para magsumikap para sa future. Ikaw yung laging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para lumaban sa buhay at magpatuloy. Sobra kitang minahal. Because you love the Lord. At doon ako humangat na hulog sa'yo. Dahil mahal mo ang Diyos. Lagi mong pinagpapasa Diyos na lang ang lahat. Given na yung actions, lagi mong sinasabi sa akin na i-offer natin kay God ang lahat ng mga gusto nating mangyari. I'm so blessed. Dahil minahal mo ko. Yung pagmamahal na hindi ko akalain na maibibigay mo. Yung pagmamahal na alam kong totoo dahil yun ang ipinaramdam mo. Sa ngayon, masaya na ako para sa'yo. Engaged ka na. And you're getting married soon. Ang gusto ko lang is maging masaya ka. Alam ko na sigurado ka na sa ngayon. Ayoko na meron ka pa ring trust issues. I hope and pray to God na sana mawala na yung takot mong magtiwala. Si God yung nag-orchestrate lahat ng to. Na plano niya lahat ng to. Alam ko, ibinigay na ni Lord yung dating hiling mo. Hindi man ako yun, at least. Minsan kitang napasaya. Hindi man ako yung inilaan ni Lord na magpapasayo sa panghabang buhay. Ibinigay naman niya yung taong gusto mong makasama habang buhay. We're very cool. Hindi man tayo sa huli. Masaya pa rin tayo sa isa't isa bilang magkaibigan. Yun din yung purpose siguro ni God kung bakit niya tayo pinagtagpo. Para maging magkaibigan at hindi magkaibigan. Dahil ayaw niyang ilagay tayo sa sitwasyon na alanganin. Thank you and I love you, Sha. Friends? P.S. She got married na pala last year. Ang bilis ng panahon, no? Mag-2023 na pero single pa rin ako. Naka-move on naman na ako. Pero parang takot pa rin ako to commit and enter a relationship. Ano bang pwede mong ipayo sa akin, DJ Rocky? Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jap at ito ang aking secret file. And now, it's time for SPG. As in, Super Pagnern Secret File. Gusto niya pa
na ilolipop ko siya. Kaya lang, jutes eh. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gemma. At ito ang aking SPG. As in, Super Pag-Nern Secret File. 20 years old na ako. Dalaga, pero may experience na rin. Marami-rami na rin kasi akong nagiging boyfriend. Etong nga kwento ko, nangyari nung may trabaho pa ako. Mga 2018. Sa isang maliit na pabrika na kung saan may mga iilang stay-in. Up and down yung pabrika, pero sa taas yung tulugan ng mga stay-in. At doon din kami natutulog kapag inabutan kami ng antok sa tanghali pag wala ang boss namin. Meron akong katrabaho noon na lalaki. Stay-in siya. Pogi. Ang laki ng katawan. Tapos, ang puti-puti. In short, yummy. Itago na lang natin siya sa pangalang Gelson. Kaedad ko lang din. Minsan, pagtapos niyang maligo, nakikita ko siya. Tinitingnan ko siya ng palihim. Sabi ko sa sarili ko dun, ang laki ng katawan, ang puti-puti pa, siguro. Malaki. Siguro, ang laki nito. At masarap siguro to. Grabe. Pag nakikita ko siyang ganun, hindi ko napipigilan. Pinagpapantasyahan ko talaga siya. Pero, hindi ko naman ipinapahalata na gusto ko siya. Kasi nga alam ko na may girlfriend siya. Wala nga lang dun, pero maharot talaga siya. Nangyayakap, nang-holding hands, pero wala sa akin yun. Kasi nga, may girlfriend siya. Ako naman, pinapatulan ko. Kasi naharot ko rin naman siya. But one day, tanghali, inaantok ako kasi yung pasok ko ng trabaho 6 a.m. Tapos ang uwi ko 11 p.m. Laging ganun. Sobrang antok ko tapos wala yung boss, sakto. Tapos nag-uwian yung iba naming mga katrabaho. Pwede naman umuwi kasi pakyawan naman yung rate namin. At ayun na nga, umakyat ako sa taas. 12 na. Pag-akyat ko, nandun si Gelson mag-isa lang nagsiselfone. Marami namang higaan kaya dun ako humiga sa higaan ng kaklose ko. Kaso walang electric fan na kay Gelson. Pero carry lang, antok na ako eh. Medyo patulog na ako. Tapos may lumapit kaya napadilat uli ako. Si Gelson pala, dala yung electric fan. Tapos sabi niya, Gemma, ito mag-electric fan ka kaya ang init kaya. At pinaandar niya na yung electric fan. So pumikit-pikit na ako ulit. Tutulog na ako. Nagulat ako nang bigla siyang tumabi at niyakap ako. Sabi ko naman, hoy, umalis ka nga dyan, maya-maya may makakita sa atin, baka kung ano pang isipin. Sabi ko, sabi niya, wala sila nagdi-deliver. Tapos naramdaman ko na parang nanginginig na siya. Nakayakap sa akin. Grabe. Sabi ko sa sarili ko, pusang gala. Dream come true. Pero ako, pakipot konti. Sabi ko pa rin, umalis ka nga dyan, may makakita sa atin. Paulit-ulit na sabi ko. Kunwari galit na ako. Hindi siya umaalis. Nakayakap pa rin at nanginginig. Tapos siningnan ko siya. Parang nanggigigil na nanginginig. Kasi nakita ko yung mga mata niya na parang naiiyak na ewan. Tinignan ko, in fairness, maganda yung mga mata niya. Chinito siya. Tapos bumulong siya sa akin. Sabi niya, papayag daw ba ako? Hindi ako sumagot. Tapos yung kamay niya kung san-san na nakakarating. Marupok pa naman ako. Ay, OMG. Pinatulan ko na siya. Hanggang sa halik dito, halik dun. Tapos ayun, ibinaba niya na yung kung ano man yung dapat ibaba. Tapos, binaba niya na rin yung sa kanya. Shucks! Di ako nagkamali. Ang puti!
mamula-mula pa. Kaso, napaisip ako bigla. Ba't ganun? Jutes and Teddy. Pero malambot. Pero inayaan ko na lang. Baka dala lang ng panginginig niya. Kaya natakot siguro at naging Diyos bigla. Yun na. Ipinagpipilitan niya sa akin na ipasok daw. Pero, nung naipasok na, ay, hindi ko masyadong naramdaman. Pero siya, gigil na gigil at natapos na nga. Tapos, sabi niya sa akin, ikaw kasi, ang cute mo. Napangiti na lang ako. Grabe. Nawala ang antok ko nun. Kaya pagtapos nun, bumaba na ako at dumiretso sa banyo. Hugas-hugas, baka maamoy. At siya din, maya-maya nagbanyo. Wala pa ring mga tao. Pero back to work, parang walang nangyari. Sabi ko, mamaya na nga lang uli ako matutulog, mga 3:00. Yun na, trabaho na kami uli. At pagpatak ng 3:00, umakyat uli ako. Wala pa ring tao. Nakaidip na ako ng konti. Tapos, may umakyat kaya para bang nalimpungatan ako at nagising ako. Nakita ko si Jelson pa din. Hala, tumabi uli sa akin. Gusto pa ng round 2, sabi niya. Isa pa? Sabi ko naman, ayoko. Maliit. Sabay tawa. Napahiya siguro siya, kaya yun. Di tinadtad na naman niya ako ng halik. Hindi na ako nagpakipot. Ako na ang nagmaneho. Sabi ko sa sarili ko, baka ngayon malaki na kasi hindi na siya nanginginig. At yun na nga, kamyo dito, kamyo doon. Baba ng aming alam. Nilaro ko ng nilaro, pero wala. Ganun pa din talaga. Cute size. Jutes. Tapos, gusto niya pa na ilolipop ko. Sabi ko sa kanya, ay, ayoko nga. Kadiri, di ako gumagano, no? Kaya yun. Alam na, ganun na ulit. At yun, pagkatapos, diretso uli ako ng CR, hugas-hugas. At pagkatapos ng araw na yun, hindi ko na siya pinansin. Kinabukasan, pagpasok ko uli, sabi niya, wag daw ako magchat-chat sa kanya tungkol dun sa nangyari sa amin. Baka daw malaman ng jowa niya. Sabi ko naman, talaga? Ako pa talaga? Baka mamaya malaman din ng jowa ko, no? Mabugbog ka pa. Pabulong ko lang sinabi at baka may makarinig. Pero, sa totoo lang, wala naman talaga akong jowa. Kaya yun, nagsimula na akong maintriga sa girlfriend niya. Sinearch ko sa FB. Maganda din, kaso bata pa at sa mga post nakikita ko na parang mahal na mahal siya. Simula nun, hindi ko na talaga siya pinansin. Hinayaan ko na kasi baka bandang huli, may in love ako sa kanya. Tapos siya hindi. Kaya iniwasan ko na lang siya. Hindi na ako pumasok doon, mga ilang araw ang lumipas. Nag-chat sa akin, wala na daw sila ng girlfriend niya. Ba't daw hindi na ako pumapasok? Sabi ko na lang, wala, tinatamad na ako. Tapos, nag-chat pa rin siya sa akin lagi. Hindi ko na nire-replyan. Hinayaan ko na, nagpasalamat na lang ako at walang nabuo. Kasi wala namang kaming ginamit na, alam mo na, proteksyon bago aksyon. At kung nagkataon, paktay ka diha, day! Lifetime ako magtitiis sa jutes? Ay, ayoko no. Teka, tanong ko lang, paano kaya nakatitiis yung iba sa jutes? Yun lamang po. Salamat kung sakaling mabasa niyo po ito. Sharing my experience lang. Lagi po kami nakikinig sa inyo. Muli, ako si Gemma at ito ang aking SPG. As in, Super Pattern Secret File. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Handa daw ang ex ko na paghirapan ng lahat para lang bumalik ako sa kanya. I decided to work abroad after me and my 4 years boyfriend broke up. Gusto ko makalimot. Gusto ko mag-heal. Gusto ko magsimula uli. Siya kasi yung almost ko. Siya yung gusto kong makasama habang buhay. Mapangasawa. Siya na talaga eh. Nag-focus ako sa trabaho ko noon. May family business kami abroad. At ako yung pinag-manage. Until I met this boy. Na unang tingin mo pa lang, alam mo nang puro kalokohan lang ang alam sa buhay. Siya si Paul. Anak siya ng isa sa mga staff namin. At gustong magtrabaho sa amin. Ako ang nagturo sa kanya kung ano at paano ang mga gagawin niya. Hanggang sa tinanong niya ako kung ilang taon na ako. Sabi ko, 26. Ikaw? Sumagot siya ng 26. Magka-age po pala tayo. Pero mukha ka na pong 30. Pagkatapos niyang sabihin yun, sinamangutan ko siya. At pinasa ko sa isa naming staff yung pag-i-explain sa gagawin niya. Friday noon, inaya niya akong lumabas at mag-party. Masaya naman daw ako kasi sobra na akong stress sa trabaho. Pinilit niya ako hanggang sa sumama na din. Hindi ako pala inom at yosi. Nung gabing yun, tipsy na ako at nag-decide na kaming umuwi. Hanggang sa lagi na kaming nalabas. Kumakain kami sa labas, magpa-party, at magkakape. Tinanong niya ako ba't sa abroad ako napunta. Bakit dito ko gustong magtrabaho? So sinabi ko sa kanya yung totoong dahilan. After 2 years, nag-decide kaming magbakasyon dito sa Pilipinas. Pinakilala niya ako sa mga kaibigan niya dito as her girlfriend. Gusto daw kasi niyang patunayan sa mga kaibigan niya na seryoso na siya. Nagtaka ako. Pero binaliwala ko na lang kasi hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Gumawa ng group chat yung isa kong tropa para mag-set ng inuman. At, oh shucks, andun si Robin. Si Robin ay ang ex-boyfriend ko. Hindi ko alam pero parang bumalik lahat ng sakit. Sinama ko si Paul para ipakilala sa kanila. Nung nakita ko ng mga tropa ko, ningakap ko sila. Except kay Robin. Nanginitian ko lang kasi hindi siya tumayo sa kinauupuan niya. Pinakilala ko din si Paul. Ay, guys, si Paul. Coworker ko and my friend. Pinakilala ko din ng tropa sa kanila pero lahat sila as tropa ang pakilala ko. At hindi ko sinasabing ex ko yung isa sa kanila. Hanggang sa kwentuhan na kami to the max. Magsi-CR ako nang biglang sumama sa akin si Jessa. Sabi ni Jessa sa akin, "Oh my God, sis, ang ganda-ganda mo. Na-miss kita, sobra." Sabay yakap sa akin. And then I replied,
Sis, matagal na. Pero mas maganda ka. At sumagot naman siya ng, sis, alam mo ba, ngayon lang uli sumama yan si Robin sa amin. Sa atin. Simula kasi nung nawala kayo, hindi na sumasama sa amin yan. At sumagot ako ng, nako sis, ayoko nang pag-usapan yan. Pagdating namin sa seats namin, nakita ko si Paul na nagkukwento at nakikinig lang yung iba. Pag upo ko, bigla niya akong inakbayan at nagkwento uli. Then he said, eto si Jay, grabe challenging to. Siya yung babaeng hindi basta-basta bumibigay sa karisma ng lalaki. Kasi akalain mo tomboy siya. Sabi ko nung una, challenging to. Okay, challenge accepted. Pero natalo din ako. Tapos sabi ko, hoy, grabe naman sa tomboy ah. Then he continued talking. Unique din to. Magpa-party, naka-t-shirt, shorts, or pants. Tas, naka-rubber shoes lang. Minsan sandals lang. Tapos, nagtawa ng lahat. Dagdag niya pa, she's the only person I know yung wrist clock is at her right wrist. So sabi ko, dun kasi ako sanay. Ano ba to? Lahat pinansin. Then he continued talking again. Ayaw niyang sunduin o ihatid ko siya ng nakakotse. Gusto niya commute kasi napaka-adventurous niyang tao. Kaya simula nung sinusundo at inahatid ko siya, ayoko nalilate kasi alam kong excited siyang mag-a-adventure. Kahit paulit-ulit naman yung dinadaanan namin. Moody din to pero cute pa din siya. Then I said, "Stop, Paul!" Tapos nagbulyawan yung mga tropa. Kantsawan to the max. Then, Paul continued talking again. At ang sabi niya ay, I'm so thankful na kilala ko to. She's very unique. Ibang-iba sa mga babaeng nakilala ko. Siya yung babaeng nagpatino sa akin. Hindi sa pagmamayabang marami akong naging girlfriend. Pero walang nagtagal ng 1 taon. Actually, I wanna meet her ex. Her ex-boyfriend. Just to say, I feel sorry for him. And to thank him na rin. Gusto kong ligawan si Jay. Yes. Gusto kong ligawan si Jay. Tapos lahat tumahimik. Maski ako nagulat. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nang biglang magsalita si Robin, my ex-boyfriend. Anong sasabihin mo sa kanya? Sumagot si Paul lang. I feel sorry for him kasi he's been the luckiest guy on earth having Jay. But then, he let go. I would like to thank him for letting her go kasi nabigyan ako ng chance to meet this girl na hindi dapat pinakakawalan. At sisiguraduhin kong ibibigay ko ang lahat para sa kanya. At nanlaki ang mga mata ko nang biglang sumagot si Robin ng, Pre, please take care of her. Huwag mo siyang sasaktan at paiiyakin. Dahil pag ginawa mo yun, kukunin ko uli siya sa'yo. Then Paul replied, What? So, ikaw pala? Bro, I promise. Pinagpawisan ako ng mga oras na yun. Pasmado pa naman ang kamay ko. So literal, basang-basa ang mga kamay ko. Gusto ko nang umuwi kasi ayoko ng mga ganong senaryo.
Inubos lang namin yung alak na in-order namin, tsaka kami umuwi. Hinatid ako ni Paul sa bahay namin. Nakakotse kami kasi malayo pa yung uuwian ni Paul. At habang nasa kotse kami, tahimik lang ako. Ayoko magsalita kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Then tinanong ako ni Paul, "Jay, are you mad? Am I wrong telling them how I feel for you? And kay Robin?" I answered, "Hindi ako galit. Pero naiiyak na ako ng mga panahon na yun." Ilang segundo ko pa hindi ko na napigilan. Napaiyak na talaga ako. Then nagulat si Paul. And then he said, "Bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba ng ginawa ko?" "Jay, handa naman ako maghintay sa'yo. Hindi kita pinapressure. Take time. Basta andito lang ako." Then I replied, "Hindi ko alam, Paul. Sorry. Sorry, Paul. Sorry." Nag-burst out na ako at inihinto niya yung kotse. Then Paul said, "Jay, alam kong hindi ka pa nakakapag-move on. Alam kong siya pa din. The way you look at him, the way you glance at him, alam kong mahal mo pa din siya. Masakit para sa akin. Sobra. Pero handa akong maghintay. Siguro nga ikaw na yung karma ko. Sa lahat ng babaeng tinarantado ko, ikaw yung babaeng nagpatinong sa akin." Then I said, "Sorry, Paul. Sorry kung naging insensitive ako sa feelings mo. Hindi ako yung karma mo. Siguro ito yung way para malaman mo kung ano talaga yung feeling at tunay na kahalagahan and meaning ng pagmamahal. Sorry, Paul." Then niyakap niya ako habang umiiyak na rin siya. At ang sabi niya sa akin, "Hindi mo kailangang mag-sorry. Naiintindihan kita. Hindi ako galit. Nasaktan, oo, pero hindi ako magagalit sa'yo. Kasi ikaw yung nagturo sa akin kung paano magmahal. Ihahatid na kita sa inyo para makapagpahinga ka na." Pagbaba namin ng kotse, I kissed Paul's forehead and thanked him. He kissed my hand and said, "See you tomorrow." I smiled and said, "See you tomorrow. Mag-ingat ka. Text me when you got home, ha?" Nag-shower muna ako bago matulog. Amoy yosi kasi ako. At ayokong maamoy ako ng mga magulang ko. Matutulog na ako nang makareceive ako ng text from Robin. Nagsusorry siya sa lahat ng nangyari sa amin. Sobrang nagsisisi siya kasi pride yung pinairal niya. He chose his friends over me. Laking sampal daw sa kanya lahat ng sinabi ni Paul. Nagte-thank you din siya sa 4 na taon naming relasyon. Sobrang sising-sisi siya. Siguro daw, eto na nga yung time para mag-move on na rin siya. Sa huli nung text niya sa akin, ang sabi niya ay, "Mahal na mahal pa din kita. Sorry kung hindi ko na magagawa yung promise kong pakakasalan kita. Kasi alam kong may tao nang magpapasaya sa'yo. Sorry kung hindi na natin matutupad ang mga pangarap natin. Kasi ako ang sumira. Sobrang miss na kita, Jay. Patawarin mo ako." Umiiyak ako. Naalala ko yung mga panahong pinapapili ko siya. But he never chose me. Si Paul laging nandyan. Never akong iniwan. Laging nasa tabi ko.
Mas pinili niyang makasama ako pag dinotopak ako kesa iwan ako. Hanggang sa narinig ko, may umiiyak sa labas. Sumilip ako sa bintana, nakita ko si Robin nakaupo sa tapat ng bahay namin. Lumabas ako. Niyakap niya ako at niyakap ko rin siya. Miss na daw niya ako. Mahal na mahal pa din niya daw ako. Lumuhod siya. Nagmamakaawa. Umiiyak din ako. Lahat ng sakit na aalala ko. Sobrang sakit. Lahat ng mga sakripisyo kong binaliwala. Mga gusto niyang sinunod ko. Mga panloloko niya, lahat tiniis ko. May inilabas siya sa bag niya, maliit na kahon. Sabi niya, ibibigay daw niya sa akin yun pag umuwi ako ng Pilipinas. At ngayong nandito na ako sa Pinas, ibibigay na niya. Then he said, "Will you marry me, Jay?" Umiiyak ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Pinatayo ko siya at sinabing, "Sorry, Robin. It's over. Oo, mahal pa din kita. Pero ayoko na. Ayoko na. Robin, masaya ako dumating ka sa buhay ko. At wala akong pinagsisisihan sa lahat. Ikaw na nga, 'di ba? Ikaw na yung gusto kong pakasalan, makasama habang buhay. Pero mahirap nang ituloy kung wala na yung tiwala. Tiwala sa isa't isa, tiwala sa sariling." Then he said, "Anda akong paghirapan lahat. Bumalik lang yung tiwala mo sa akin, please. I'm begging you." But I said, "I'm sorry, Robin." After nung gabing yun, hindi ko na uli nakakita si Robin. Bumalik kami sa abroad. Nagsimula uli ako. Sinimulan ko yung sa sarili ko. At oo, si Paul, siya ang nakatuluyan ko. May isa na kaming anak. Nabalitaan ko, si Robin may pamilya na rin. Ngayon plano namin umuwi ng Pinas para magninang sa anak niya. Siguro nga, pinagtagpo kami ni Robin, pero hindi nakatadhana. Tinuruan ng isa't isa at naranasang masaktan. Yung akala mo siya na, pero hindi pa pala. This is Jay, and this is my secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntes ng boyfriend ko ang original girlfriend niya. Kabit pala ako.
Itago niyo na lang ako sa pangalang Marites. May boyfriend ako noon. Actually, 9 years na kami noon. At ilang buwan na lang, turning 10 years na yung relationship namin. By the way, 17 years old pa lang ako noong maglandian kami. Yes, second year high school ako nung maging kami. Matanda lang siya sa akin ng 5 years. Pero hindi naman halata. Itago na lang natin ang boyfriend kong ito sa pangalang Red. Mayaman sila. May 5 silang pabrika sa Bulacan. Pero hindi mo makikita sa kanya na maluho siya. As in, simple lang siya. Kaya nga nagustuhan ko siya. Nagkakilala kami ni Red sa church kung saan member ako at siya naman ang leader ng isang choir group doon. Matagal ko ng crush si Red bago ko pa malaman ang katayuan niya sa buhay. Tumagal din siya ng halos 1 year na nadestino sa church namin at doon namin nakilalang mabuti ang isa't isa. Hanggang sa kailangan na niyang malipat ng destino. Pero hindi naman naputol ang communication namin. October 20, 2008. Sinagot ko siya through text. Naging kami ng 2 taon na hindi alam ng mga magulang namin ang tungkol sa amin. Sa kadahilan ng bata pa ako noon. At natatakot ako na paghiwalayin nila kami. Hanggang sa year 2010, nasa edad na akong 20. Nang mapagkasunduan namin na ipagpaalam na sa mga magulang namin ang tungkol sa amin. Nagpunta siya sa bahay namin para ipagpaalam ako at ikwento ang lahat-lahat sa amin. At hindi naman ako nagtaka kung bakit agad siyang nagustuhan ng pamilya ko. Masaya kami at botong-boto ang parehong pamilya namin sa aming 2. Yung tipong buti pa sila, buong-buo na ang loob na kami na ang forever. Mabait si Red eh. Wala akong makitang dahilan para ayawan siya. In fact, nung nag-aaral pa nga lang ako, kahit gipit kami, nairaos ko ang pag-aaral ko sa tulong ni Red. Siya ang kasama kong nag-e-enroll at siya ang nagbabayad ng tuition fees ko, lalo na pag nagkukulang ako sa budget. Ganon siya kabuting tao. Understanding din siya. Kahit tupakin ako, magagalitin ako, sinusuyo niya ako. Yuyuko lang siya tuwing nagagalit ako sa kanya at nasisigawan ko siya. Ganon lang. At higit sa lahat, mapagmahal siyang tunay. Palaging may bagong mga pakulo, lalo na pag anniversary namin. Palaging may paharana sa school, opisina, at may pa-surprise kapag may special na okasyon. Wala na yata akong makikitang kagaya niya. Hanggang sa biglang nagbago ang lahat. April 2018. Nag-umpisa akong magtrabaho sa isang engineering company sa Makati City. HR staff ako doon. At tumagal din ako ng 6 na taon. Marami akong nakasalamuha. Mga engineer. Isa na doon si JM. Hindi ko alam pero ganun yata talaga daw. Kapag palagi mong nakikita, mas na-appreciate mo ang isang tao. I admit, nahulog ang loob ko kay JM. Kasi palagi niya akong inaasikaso, dinadalhan ng hapunan kapag overtime ako,
As in, parang naging kami without a label. Namamasyal kami sa kung saan-saan. At ang paalam ko sa boyfriend ko ay departmental meeting, training, or seminar. Palagi yung nauulit ng hindi alam ng boyfriend kong si Red na lumalabas kami. Nakikipag-date din ako kay JM. Tumagal din yun ng halos 1 taon. Nag-usap pa kami noon at sabi niya sa akin na iuuwi niya na lang ako sa probinsya nila. At doon na ako magstay for good. Lumayo na daw kami at taguan ko na lang daw lahat ng tao na involved sa boyfriend ko. Kasama na doon ang boyfriend kong si Red. Bumuo na lang daw kami ng masayang pamilya kasama ang isa't isa. Pero naiisip ko, paano na ang boyfriend ko? Hindi ko rin siya kayang iwanan at saktan. Sa isang gabi lang nagulo ang buhay ko. Sorpresa akong sinundo ni Red. Hindi naman niya usual na ginagawa yun dahil madalas ako ang naghihintay sa kanya at madalas na mag-isa akong nagmamaneho pa uwi. Dahil madalas din nag-overtime siya para sa future daw namin. Sa gabing iyon, maaga pala siyang naghintay sa harap mismo ng opisina namin. Oo, aksidente niya kaming nahuli ng harap-harapan. Nakita niyang nag-goodbye kiss kami ni JM sa isa't isa. Nakita ko kung paano nagunaw ang mundo ni Red. Nanlumo ako nang makita ko siyang nasaktan ng sobra. Umiyak, sumuntok sa pader, at tumakbo palayo sa amin ni JM. Pagkatapos ng eksenang yun, hindi na nagparamdam sa akin si Red. Ipinagpatuloy namin ni JM ang relasyon namin ng patago para maiwasan ang tsismisan sa opisina namin. Hanggang sa isang araw, narinig ko sa pantry area namin ang usapan ng mga engineer. Si JM ang topic nila. Narinig ko na may ibang kalandian pala si JM. Parang gumuho ang mundo ko nang malaman ko na ganun din pala siya ka-sweet dun sa isa pa naming ka-office mate. Naka-department ko pa. After work, hinata ko si JM sa parking. At masinsinan ko siyang kinausap tungkol doon. At oo, inamin niya lahat yun sa harapan ko. At harapan niya ding inamin sa akin na itinago niya rin sa akin na may girlfriend pala talaga siya. May girlfriend pala talaga siya sa probinsya nila. At 7 months na itong pregnant. Kaya pala, palagi siyang umuwi sa probinsya nila. Kesyo dadalaw sa pamilya niya. O kaya naman, business trip daw. Nang malaman ko yun, tinapos ko na ang relasyon ko kay JM. Nag-resign siya sa opisina at nabalitaan ko na ikakasal na siya. Nasaktan ako uli, pero hinayaan ko na lang. Dahil kasalanan ko rin naman na ipinagpalit ko si Red sa isang lalaking walang kwenta. Siguro isa na yun sa karma ko. Hanggang sa year 2018, sa hindi inaasahang pangyayari,
Nagtagpo uli ang landas namin ni Red sa isang gathering. Nagkausap kami at naikwento ko sa kanya ang mga nangyari sa amin ni JM. Imbes na sumbatan o uwayin niya ako, awa ang naramdaman niya sa akin. Umiyak siya sa akin. At ang sabi niya sa akin, inalagaan niya daw ako. Iningatan niya ako. Minahal niya ako. Ginawa niya daw akong prinsesa ng buhay niya. At sa kabila ng sakit na naidulot ko sa kanya, ay mahal pa rin niya ako. Nang marinig ko yun, unti-unti nang bumagsak ang mga luha sa mata ko. May ganito pa palang klaseng tao. Kaya naman ipinagpatuloy namin ni Red ang naudlot naming pagmamahal. Pinag-resign niya ako sa trabaho ko at ipinasok bilang HR manager sa opisina nila. Naibalik namin ang lahat ng pagmamahal na nawala. Napatawad namin ang isa't isa. Kinalimutan lahat ng bangungot at lahat ng sakit na naranasan namin. At ngayon, ito ay ang aming 10th anniversary. At ito rin ang aming wedding day. Mag-asawa na kami. May masayang pamilya. May malusog na 1 taong gulang na baby boy. At ang masasabi ko lang sa lahat ng mga nakikinig ng Secret File, huwag nating sayangin yung taong kayang isakripisyo ang lahat-lahat para lang maging masaya ka. At kayang ibigay ang lahat-lahat sa ngalan ng pagmamahal. Muli, ako si Marites at ito ang aking Secret File. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi! Magandang gabi po, DJ Rocky. Ano pwede namin itawag sa'yo? Tawagin na lang po ako sa pangalang Rian. Rian, ilang taon ka na? Nasa 26 na po. 26 years old. Sang lupalop ka naman galing, Rian? Dito lang po sa may Pangasinan. Pangasinan. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rian ha. Rian, 26 from Pangasinan. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po, DJ Rocky, is 5 taon na po kami ng boyfriend ko pero parang hindi pa rin po ako tanggap ng mga kaibigan niya hanggang ngayon. Oh, 5 years na kayo ng boyfriend mo pero hanggang ngayon hindi ka pa rin tanggap ng mga kaibigan niya. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. So, kailan mo naramdaman na parang, uy, hindi ako tanggap ng mga kaibigan nito ah?
Ganito po kasi yan. Nung una po, mga unang taon po namin ng boyfriend ko, nararamdaman ko po na parang medyo ilag po sila sa akin. Parang kahit po kaharap po nila ako is hindi po ganun ka-genuine yung trato po nila. Nung una po inisip ko, DJ Rocky, na parang siguro dahil bago po ako. Kasi po sila, pag boyfriend and girlfriend po sila sa iisang circle lang po sila. So, close na po silang lahat. Wait Kumbaga, lang. doon lang po sila sa iisang lugar. Aha. Ganun po. May question ako sa'yo, Rian. Yung ex ba, may ex ba tong boyfriend mo? Wala po, DJ Rocky. So first girlfriend ka? Opo. First girlfriend ka? At paano kayo naging magjowa nitong boyfriend mo? Meron po kaming mutual friend. Mutual friend. Nagkakilala po kami sa mutual friend po namin na super close po talaga sa akin. And Pero ito siya hindi po, nyo barkada to. Hindi barkada to ng jowa mo. Hindi po. Hindi po siya kasali dun sa circle po na sinasabi ko. Mhm. Hindi po siya kasali dun. Kumbaga iba po siya. Mhm. So, yung mag-boyfriend-girlfriend dun sa circle na yon, dapat nasa iisang lugar lang sila. Dapat sila lang yung magkakasama, ganon. Opo, which is sa bahay po nila, ganyan. Magkakatabi lang din po kasi silang bahay. Hello po? So, magkakatabi sila ng bahay. Ikaw, malayo yung bahay mo sa kanila, ganon. Parang ganun po, DJ Rocky. Mhm. Magkababata po kasi halos lahat. Para pong ganun. Para pong magkakababata po lahat halos. Mm-mm. So, malalim na yung mga pinagsamahan nila, kumbaga. Tapos ikaw, since bago ka palang na girlfriend nung first year ninyo, parang nangangapa-ngapa ka pa, tapos kinikilala ka pa. Ganon ba sila? Opo, tama po. Ganun po yung na-feel ko. Mhm. Paano ka ba nilang ni-welcome at paano ka ba pinakilala ng boyfriend mo sa kanila? Sa pag-welcome naman po, DJ Rocky, wala naman po akong masasabi sa boyfriend ko kasi unang-una po, welcome na welcome po ako sa kanila, sa family niya. And pinakilala naman niya po ako lahat sa mga angkan niya, sa mga kaibigan niya po sa kanila, sa mga kaibigan po niya sa school dati. So, hindi naman po siya nagkulang sa part na yon. Mhm. Kumbaga ang nagiging problema ko lang po, DJ Rocky, is yung way po na itrato po ako ng mga kaibigan niya. Kasi naniniwala po ako na kung totoo po yung pinapakita sa iyo ng mga tao, mararamdaman at makikita niyo po yun. Mhm. Tama po ba? Tama naman yun. So, Pero ganun pwede mo po bang yung- ikwento sa amin kung ano-ano tong mga instances na naramdaman mo na parang plastic tong mga to parang may ibang pagtrato sa akin tong mga to Ang nangyari po kasi, kasi po, unang-una, ang napansin ko po sa mga babae po na kaibigan niya, parang nararamdaman ko po kasi talaga na parang kapag sa simpleng pag-uusap po, ganon, yung parang hindi man po nila ako ini-encourage na ganito, sumama ka sa ganyan. Tapos parang pag nag-uusap po sila, yung sila lang po yung may nakakaalam doon sa pinag-uusapan nila. Siyempre bilang bago po kailangan i-welcome nila ako or parang i-include po nila ako dun sa pinag-uusapan nila. Kung hindi ko man po alam yung mismong context na sinasabi nila, sana kahit paano po ipaintindi nila sa akin, 'di ba? Para hindi po ako ma-out of place, kumbaga. Totoo. Kumbaga, dapat bibigyan ka nila ng background dun sa story ang pinag-uusapan nila para kasama ka pa rin dun sa usapan. So, walang naggaganon sa'yo, walang nagbibigay sa'yo ng background, wala man lang kahit isa sa kanila dun sa barkada? Wala po. Kaya Ilan ba yun po tong- yung naramdaman ko. Tapos, pag po magkakasama kami, talagang hindi po ako iniiwan ng boyfriend ko sa isang sulok lang. Kasi parang nararamdaman na din po niya na parang nafe-feel na rin po niya na out of place nga ako. So, kapag po magkakasama kami, ang nangyayari,
kakausapin po ako saglit ng mga kaibigan niya na babae. Tapos, wala na ulit. Ang sasalo po is yung boyfriend ko. Kasi parang nakikita din niya sa sarili niyang mata na, ay, out of place na yung girlfriend ko. Hindi na siya comfy. Para pong ganun. So, ganun po yung naging routine namin. Hanggang sa, umabot po kami ng 3 years and now more than 4 years. Sabi ko, ang akala ko po kasi magbabago yung treatment nila. Dahil nga, as what I've said before, DJ Rocky, akala ko po, kaya po ganun yung pakikitungo nila sa akin is dahil bago pa lang ako. Tinatansya pa lang nila ako, kinikilala pa lang nila ako. Pero napansin ko po, after 2 years, 3 years, 4 years, hindi po nagbago yung treatment nila. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung ayaw nila. And sabi ko po sa sarili ko, pinipilit ko na hindi maapektuhan. Kaya lang po, sa ayaw at sa gusto ko po parang naaapektuhan po talaga ako. Kasi hindi po siya madali. Hindi po talaga siya madali. Gaano ba kadalas yung pagsama ninyo dito sa barkadang to? Like sa isang linggo, gaano kayo kadalas nagkikita? Bigyan ko lang po kayo ng konting background, DJ Rocky, para po mas maintindihan po ninyo yung side ko. Ako, aminado naman po kasi ako na ako, bilang babae, selosa po talaga ako. Selosa po talaga ako. And, nagkaroon po kasi ng one time na nakagawa po ng kasalanan yung boyfriend ko. Nag-cheat ba siya or ano lang, flirt? Hindi po siya cheating. Hindi ko po alam kung mako-consider ko po siya na flirt. Pero, para po siyang, pwede ko po ba sabihin? Paano pwede mo ba tong sabihin? Tungkol ba to sa Tungkol ba to sa may bembangan ba to? Ano to? Kumbaga, hindi naman po. Parang, hindi po kasi siya okay sa akin. Para po may nagawa siyang hindi okay sa akin. Sinaktan ka ba niya? Physically? Hindi po. Para pong emotionally po. Kumbaga, Emotionally. dumating po sa time na nung nasa medyo bandang gitna na po kami ng relationship namin. Sa bandang gitnang taon na po kami ng relationship namin, around 2 years or 3 years, may nagawa po siya kasama yung mga kaibigan niyang lalaki, which is yung nandun din po sa circle na yon. So, medyo bumpy din po yung relationship namin na yon. May Ang hula nangyari ako. po- Rian, may hula ako. Ano po? Nagpamasahe sila? Hindi naman po sa... Nagpamasahe sila, tapos nagpunta sila sa spa na merong coolness, ganon. Yun yung theory number 1 ko, ha. Hindi ako nagja-judge dito, ha. Kumbaga parang gusto ko lang itanong, ha. Kasi para mas maintindihan ko pa tong kinukwento mo sa amin, ha. Yun yung theory number 1 ko. Theory number 2, nagpunta sila sa bar na kung saan nandun yung mga sumasayaw, tapos may patay sindi, ganon. Okay po. Actually, nakuha na po ninyo. Theory number 2 po, DJ Rat. Theory number 2. Nagpunta sila doon. May na-table ba siya doon or may nangyari sa kanila doon? Noong time po kasi na yun talagang hindi po kami nag-uusap. May mga time po na umaabot po ng 2 weeks hindi po kami nag-uusap dati. Nung pong hindi pa kami ganun ka-mature, no? Nung nagsisimula pa lang po kami. And nung time po na yon hindi po kami nag-usap. Nagpunta po sila doon sa bar na yon kasama po yung mga kaibigan niyang lalaki. And nalaman ko po yun kasi kinabukasan pupunta po ako sa kanila. Nakita ko po yung phone niya na may mga videos. May nagtitake po ng videos which is isa po sa mga kaibigan niya. And then may nakita nga po ako dun sa background ng videos na mga may sumasayaw. So parang naano po ako na bakit po ganun, 'di ba? Bakit po nila ginagawa yung ganun? Or as a friend, bakit po ganun nag-tolerate po sila ng mga ganong actions? Ano bang ginagawa So, nila doon? Like, nag-good time lang ba sila doon? Boys night out, pero wala namang touch, walang nangyari, whatever? Or
Nagpunta lang sila Yun doon po talaga? Anong, ano? Yun po ang hindi ko talaga sigurado hanggang ngayon, DJ Rocky. Pero according to him, tinapatan ko na po talaga siya. Sabi ko, sabihin mo sa akin yung totoo. Kasi wala akong hindi nalalaman. Wala talaga akong hindi kayang i-discover. So, sabihin mo na sa NBI akin yarn? kung ano yung ginawa mo. Sabi ko po ganun sa kanya. So, sabi po niya, talagang night out lang daw po. Kumbaga, uminom na daw po kasi sila sa bahay ng kaibigan niya. And then, parang tinuloy lang daw po nila doon. Mhm. So, ganun po yung sinasabi niyang reason sa akin. Mhm. So, sabi ko, tinanong ko rin po kung nag-table sila, may nangyari ba? Ang sabi naman po niya, DJ Rocky, is wala naman daw po. Mhm. Pero, tinry ko po naintindihin yun kasi nga, syempre po, pinatawad ko siya. And alam ko naman po na kapag nagpatawad ka is dapat hindi mo na siya i-bring up ulit. But Mhm. as much as I want to, DJ Rocky, bumabalik po talaga sa akin yung emotional impact po ng ginawa niya. Mhm. Simula po nun, simula po nung nangyari yun, DJ Rocky, doon na po nag-start yung parang hindi po ako makatulog kapag every time na magpapaalam po siya sa akin na, iinom kami kay ganito, birthday ni ganito, aalis kami. Simula po nung nangyari yon, hindi na po talaga ako makatulog hanggat hindi po siya umuwi ng bahay. Parang nagbabantay ka na talaga sa mga galaw niya. Opo, actually, kahit po may trabaho po talaga ako, talagang pinagsasabay ko po na kahit may trabaho pa ako kinabukasan, hinihintay ko po talaga siya. Yun, ganun po kakalala yung ano sa akin. Naging So, impact sa'yo nung pangyayaring yun. Opo. Okay, hanggang sa Naging dala-dala open mo pa naman rin. po ako sa kanya. Naging open naman po ako sa Mhm. kanya na sabi ko, ganito yung nararamdaman ko. Anong sagot And niya? sabi po niya hindi na daw po mauulit. And hindi naman po siya naulit talaga sa pagkakaalam ko po, no. Hindi naman po siya naulit. Kaya lang po, yun nga po yung sinabi ko, yung nagiging problema po namin. Every time po naaalis siya is parang nagwo-worried po ako, ganyan. Tapos po, simula po nun, parang medyo naghigpit na po ako sa kanya. And yun po yung isa kong nakikitang reason kung bakit po parang na-off din po sa akin yung mga babaeng kaibigan po niya dun sa circle na sinasabi ko kanina. Kasi may mga naririnig din po ako na parang pinaghihigpitan ko daw po si Brian. Mhm. Para pong ganun. So, ito Rian, no? Ikaw ba, gusto mo ba yung ginagawa mo dun sa boyfriend mo na parang nakabantay ka, na parang hindi ka talaga napapakali? Parang komportable ka ba na ganyan yung dynamics ng relationship ninyo or may gusto kang mabago sa relasyon ninyo? Siyempre po, DJ Rocky, kung ako po talagang tatanungin, as much as I want, gusto ko pong bumalik doon sa dati na actually hindi po ako dating ganito. Sinasabi ko po sa inyo at sa kanya mismo, sabi ko po, hindi naman ako dating ganito. Nangyari lang to simula nung gumawa ka ng ganyan. Sabi ko pong ganun sa kanya. Pero kasama dun sa pagpapatawad, yung pagtanggap ulit dun sa boyfriend mo at pagtitiwala sa kanya na hindi niya nagagawin yun. Kasi kapag sobra namang bantay na bantay ka, you are not giving him that freedom to live also his life. And ikaw din, hindi mo na masyadong parang nalilive yung life mo because lagi kang nakabantay sa kanya. So, eto bang boyfriend mo, since eto gusto ko lang itanong to sa'yo yung mga kaibigan niya, di ba parang kamo, nakagkaroon ka na ng idea na parang nakakarating sa kanila na nagigpit ka dun sa boyfriend mo. Nasabi mo ba dun sa boyfriend mo na, or naitanong mo ba siya about it kung, ano ba, nasasabi mo ba sa kanila yung problema natin or nararamdaman ba nila, nalalaman ba nila na talagang pinaghihigpitan kita? Yung mga ganun ba? Kasi syempre, you have to really protect each other sa mga taong nakapaligid sa inyo na parang dapat huwag mong pamukain na masama yung jowa mo sa ibang tao, especially dun sa mga kaibigan na parang kung kaya ninyo na protektahan yung isa't isa dun sa mga kaibigan ninyo na hindi siya magmukhang controlling or hindi siya magmukhang parang seloso, parang
alam mo yun, napag-usapan niyo ba yun? Napag-usapan naman po namin and siguro po sometimes sa sobrang sama na rin po ng loob niya, nasasabi po niya minsan sa mga kaibigan po niya, nakakapag-open daw po siya na isang linggo na, umabot na naman ng isang linggo yung hindi namin pag-uusap ni Rian, ganun po. Parang ganun po yung nagiging problem Sistema. na open po niya. Mhm. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko lang pong mangyari is yung bumalik po kami sa dati. Kahit po ako, ayoko naman po talaga siyang pagkikpitan. Mhm. So, paano niya gagawin yun? Paano kayo babalik sa dati? Ano yung mga action steps or plan para bumalik kayo sa dati? Ano sa palagay mo yung pwedeng magawa ng boyfriend mo para mabalik kayo sa dati? Ang problema din po kasi na nakikita ko ni Jiraki is sobrang bait po niya at sobra po yung pakikisama niya sa mga kaibigan niya. Yun po yung napansin ko na parang kahit hindi na po siya magpahinga, masamahan lang po niya yung mga iba niyang kaibigan. Go po talaga siya kung go. Nagsiselos ka ba dun? Minsan po, somehow nagsiselos din po ako kasi may mga times din po na may nagagawa po siya sa mga kaibigan niya na pagdating po sa akin, hindi po niya nagagawa. Nabanggit mo na yan sa kanya? Hindi pa po, DJ Rocky. Kailan mo balak And banggitin? Lately po nag-tantrums din po siya sa akin na sabi po niya, ako na lang daw po yung laging nasusunod. Feeling mo ba maganda pa yung relationship ninyo? Like, kaya pang isalba to? Like, hanggang dulo kayo, ganon? Kung ako po yung tatanungin, gusto ko na po kasi talaga siya eh. So, gusto mo na siya yung makasama mo habang buhay? Siya yung gusto mo maging asawa, ganon? May nakikita na po akong pwede ko na po sabihin na para pong ganon na nakikita ko na po siya. And nafe-feel ko naman po na kahit po siya, may balak din naman po siya para sa amin. Kaya lang po ang nagiging problema lang siguro is napapagod po talaga kaming dalawa. Mhm. And kaya nyo ba yung ganyang klaseng cycle na parang, okay, mag-aaway kayo dahil ganito yung nangyari, conflict na naman sa kaibigan, tapos merong pagkikita na naman yung kaibigan, sasama na naman loob mo, tapos hindi kayo mag-uusap, mag-aaway kayo ulit, tapos biglang magkakabati na naman kayo, okay na naman kayo for a while, tapos babalik na naman kayo dun sa issue na yun nang walang klase, nang walang kahit anong resolution. Okay ba sa'yo na paulit-ulit mangyayari yun? Kakayanin mo ba? Natatakot po kasi ako, DJ Rocky, na baka maulit po yung nangyari. Alin, sa anong part ka doon natatakot? Maulit yung nangyaring nagpunta sila sa bar para tumingin ng mga sumasayaw, ganon? Opo. Natatakot po ako na baka mamaya mawala na naman po siya sa tamang niya. Tapos madala na naman po siya sa mga kaibigan niya. Tapos ano naman po yung magawa niya. Natatakot po ako na mangyari po ulit yun. Parang hindi ko na po ma-imagine na kakayanin ko po ulit yung gabi-gabi ako nag-iisip kung nasan siya. So bakit nandiyan ka pa? Hindi mo naman pala kayang magtiwala ng buong-buo. Mas nangunguna yung takot kaysa dun sa pagmamahal at tiwala. It's gonna consume you. And eventually, your relationship will fall apart. Kailangan mo pagkatiwalaan yung sarili mo na alam mo yung gagawin mo kung sakaling mahuli mo ulit siya na ganun yung ginagawa. Also, Rian, ako this is just my opinion about yung pagpunta ng mga guys sa isang bar. I get it na meron talagang mga grupo ng lalaki na pumupunta talaga sa bar. Yung tipong mag-boys night out. It's okay. Para sa akin it's okay. As long as you don't touch a woman,
and you don't sleep with that woman and you don't have any intention of sleeping with any woman. Minsan kasi nakakawala lang ng stress yung, alam mo yun, magna-night out kayo ng mga kaibigan mong lalaki. And feeling ko naman ng mga babae, ginagawa din yung ganun eh. Yung tipong pag meron silang party kasama yung ikakasal na babae. Alam mo yun, mga bachelorettes party, ganyan. So, ang nangyayari dyan, di ba, nag-invite ng lalaki, nasasayaw, pero hanggang dun lang, manonood lang, magtatawanan, ganun. So, I think you really need to clarify dun sa karelasyon mo kung ano ba para sa inyo yung cheating. Like kapag nagpunta ba ang isang lalaki sa bar para makipag-boys night out, ibig sabihin nag-cheat na siya? Yung makahawak ba siya, makatingin ba siya ng isang babae, nag-cheat na siya? Hindi ba dapat yung cheating, ibig sabihin kapag may nangyari at intensyon niyang lokohin ka, cheating yun? Kapag ginusto niya na tumingin sa isang babae at makipagkama dun sa babae, di ba cheating yun? So you really need to clarify and draw the line kasi baka sa kanya, di niya naiintindihan na para sa'yo mabigat yung nagawa niya. And you have to agree dun sa sa terms na yun. Ilatag ninyo sa isa't isa kung ano ba talaga yung cheating para sa'yo at kung ano yung mga negotiables and non-negotiables mo. Kasi eventually, yan pa rin ang magiging issue ninyo. Opo, napapansin ko rin po, TJ Rocky, na at the end of the day, parang bumabalik lang din po kami sa ganung problema. At aminado naman po ako na minsan talaga, may time pa na sumusobra ako na napaghihigpitan ko po talaga siya. Minsan may mga lakad po siya na talagang gustong-gustong puntahan. Alam mo magandang gawin din Rian minsan. Sama ka dun sa sa pag-night out niya. Alam sabi mo, yayain mo, tara mag-bar tayo, punta tayo dun sa Patay Cindy tapos babae. Medyo mas mahal nga lang bayad kapag babae yung audience ha. Kapag lalaki kasi okay, medyo mas cheaper siya. Pero kapag kasama na babae tapos pupunta ka dun sa... Ba't alam ko? Sa bar ng mga babae na may Patay Sindi. Kung alam mo na kung anong mga suotan, diba? Depende na lang kung ano yung mga takipan dyan. Minsan parang, alam mo yun, okay lang din minsan na samahan siya dun sa kung ano yung parang trip ng, parang one of the boys. Kasi, kumbaga, you should be the best bud. Parang best friends kayo, yung ganun. Ang sarap magmahal nang hindi nag-iisip kung gagawa ng mali yung partner mo. At sana maramdaman mo yun. Yun yung wish ko para sa'yo this 2025. Meron ka bang gustong sabihin sa partner mo? Magulo po talaga yung isip ko ngayon, DJ Rocky. Mm-hmm. Actually, magbo-birthday po siya niyan in a few days. Mm-hmm. So, at this moment po, hindi na naman po kami okay. Mm-hmm. Talagang hindi po kami nag-usap dahil nagkaroon nga po kami ng... Kaya po ako tumawag ngayon. Dahil nga po dun sa sinabi niya na bakit ganun? Parang ikaw na lang lagi nasusunod, sabi po niya. Mm-hmm. So, ang iniisip ko po, gusto ko po siyang puntahan. Actually, nag-reach out na rin po ako sa kanya through chat, pero hindi po siya nagre-reply. Nag-open po kasi ako sa kanya na sabi ko, bakit pagdating sa mga kaibigan mo, nagagawa mo na ganyan, pumupunta kayo sa ganito, pero ba't pag sa akin, parang tinatamad ka or parang wala ka masyadong gana? Hindi ko po alam kung nagsasawa na po ba siya or parang masyado na po niyang iniisip na parang sarili ko lagi or hindi ko po alam. Pero inopen ko po sa kanya yon. Mm-hmm. And then, ito po, last na lang, yun nga po, parang hindi po siya nag-agree dun sa mga sinabi ko. Sabi po niya, bakit parang ikaw na lang lagi nasusunod? Sabi po niyang gano'n. Tama ba na lagi kang nasusunod? Palagay mo ba yun yung talaga nangyayari? Siguro po, in some
other things, may mga time po na pinagbibigyan po niya ako. Pero sa mga ibang bagay po, minsan, hindi naman po DJ Rocky kasi yung mga ibang bagay po kahit hindi po talaga okay sa akin, minsan iniintindi ko na lang po na gusto talaga niyang gawin yun, kaya nag-oo na rin po ako sa kanya kahit po hindi okay sa akin. Kaya hindi ko po mako-consider na yung term na ginamit niya na ikaw na lang lagi yung nasusunod. Parang hindi ko po siya matanggap. Siyempre, na-hurt din po ako doon. But still, gusto ko po siyang kausapin. Nag-reach out po ako sa kanya. Yun nga po. Tulad nga lang sabi ko, malapit na po yung birthday niya in a few days. So, iniisip ko po siyang puntahan. Kaya lang, ang pumapasok na naman po sa isip ko, nandun na naman yung mga kaibigan niya. Baka mamaya ma-out of place na naman ako. Siya naman yung Baka pupuntahan mamaya mo, hindi naman yung mga kaibigan niya. Birthday naman ng boyfriend mo. Di pa naman kayo hiwalay talaga, di ba? Opo. Kumbaga, well, binaba mo yung pride mo, no, for doing that. Like, nag-PM ka talaga sa kanya na gusto mo siyang makausap. And that's completely okay. Kung yun lahat ng naramdaman mo, lahat ng yan valid naman. It's just that, syempre, minsan ang tao kailangan niya ng, konting breather. Ako iniisip ko dito, parang, hindi kaya nag-iibang tao na kayo pareho? You were not the same people when you met 5 years ago. Because of problems, because of the struggle. And itong pagbabago na to, parang hindi siya nakaka-fresh, hindi siya nakaka-healthy. At kailangan yung i-assess yun as a couple. Minsan, naiisip mo ba kung bakit talaga siya mas nagkakaroon ng oras doon sa mga kaibigan niya? May dahilan ka bang naiisip? Kung bakit mas madalas siya dun sa mga kaibigan niya? Bakit mas marami siyang pabor dun sa mga kaibigan niya? Hindi kaya mas natatagpuan niya yung sarili niya sa piling ng mga kaibigan niya? Kesa sa kapag kasama ka? Kasi every time na kasama ka, parang pakiramdam niya, hindi siya yung best self niya. Para siyang nakakulong. Parang ito dapat yung gawin niya. Lagi siyang lahat ng moves niya dapat tama. One wrong move lang niya, magagalit ka. Sana hindi niyo ikulong yung isa't isa. Nafe-feel ko nga rin po na parang masasakal na po siya. At ikaw din. Kung ano yung pagsasakal na ginagawa mo sa kanya, baka nagagawa mo rin yung sa sarili mo by holding too tight. So loosen up. Minsan kailangan natin ng oras para sa sarili natin. At hanggat di niya pa birthday, sa birthday ka na lang mag-grand entrance tapos bati mo siya ng happy birthday with a cake, diba? Ganun. Tsaka maayos naman yan basta mag-usap kayo ng maayos. Alright? Okay po. Thank you so much, Rian. I hope na maging maayos lahat sa inyo ng boyfriend mo kasi ang sarap magmahal ng hindi toxic, diba? Ang sarap magmahal ng hindi nag-iisip ng kahit anong validation mula sa ibang tao. So, ang sarap magmahal sa taong mahal na mahal ka rin. Ayan. So, thank you so much, Rian. God bless and good night. Bye. Thank you po. Nakapunta na ba kayo ng bar? Yung patay sindi. Punta na kasi ako doon. Kaya alam ko, ma-explore akong tao Kumbaga, inaalam ko yung mga bagay-bagay. Hindi ako gagawa ng mali And I don't think super mali na pumunta sa isang bar na patay sindi. Especially if nagsushow lang naman itong mga taong to and they're doing it for a career, diba? For money. Para kumita sila, para may pangkain sila sa pamilya nila. Minsan okay din sumuporta sa ganun.
by watching their shows. Anong ginagawa mo? Sumusupport ako sa mga ganito para may pangkain sila sa pamilya nila. Oh. Diba? Okay din eh. Pero if you'll see it or look at it, dun sa isang parte na, mali yan eh. Ginagawa nila, parang ganito lang. Nag-ano sila ng laman eh. Well, magiging negative talaga yung dating sa iyo. And you'll not take it as something na may dignity and pride. So, kanya-kanya talaga tayo ng opinion sa mga ganyang bagay. Pero ako, ang tingin ko pagdating sa isang relasyon, sa pagiging mahigpit ng isang tao, sa relasyon, o sa pagiging maluwag, dapat talaga yung tamang hawak lang. Kasi kapag sobrang higpit, di na makakahinga yan. Lalabas lahat ng ugat. Sa ulo kasi magkakagalitan kayo, diba? Yun ang mangyayari doon. Pero kung tamang-tama lang yung hawak mo, hindi yan po pumiglas. Hindi yan aalpas. Sakto lang. Mamimiss ka pa niyan. Balanse lang. Para hindi nakakasakal. Hindi nakakamatay. Napakahalaga ng tiwala sa isang relasyon. Pag paulit-ulit mong iniisip na magkakamali yung partner mo, nag-aabang ka na lang na magkamali siya tapos makikipaghiwalay ka na o gusto mo lang patunayan sa sarili mo na talagang magkakamali siya at tama yung hinala mo. Ang tanong, healthy ba yun? Hindi. Sinong nasisiraan ng ulo? Ikaw. Anong nasisira? Relasyon ninyo. Nakakatulog ka? Hindi. Kasi magbabantay ka eh. Imbis na makatulog ka ng 8 hours a day, hindi. Nagiging 3 hours na lang, tas putol-putol pa yung iba. Sarap kayang matulog ng nakaka 8 hours or more than that. Nang hindi ka nagbabantay. Tiwala ka lang. Tsaka, pag nagtiwala ka, bigay mo ng buo. Pero syempre, minsan, gwardiya ka din, di ba? Parang sa basketball eh. Baka mamaya kasi may mag-agaw bigla. Gwardiya lang din, territorial, pero sakto lang. Alam mo kung paano gumalaw. Kaya kabisyo, steady ka lang dyan. Ha? Anyway, I gotta say, GTG hasn't got to go. Nag-overtime na tayo ng 10 minutes. Nakapiling po ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. And now, it's time for SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Dinuguan sa Pasko. Good day, DJ Rocky. Sinulat ko ang kwentong ito dahil na-inspire ako sa kwento ni Miss Maharot. Nabasa mo yun 2 weeks ago if I'm not mistaken. Ang ikukwento ko ay nangyari noong nene days, totoy pa lang ako, 10 years ago. Itago mo na lang ako sa name song na Romina. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Ako ay isang Becky. Mukhang lalaki pero pusong binabae.
bata pa lang ako, ay alam ko na sa sarili ko na nota ang bet ko. Like, do, re, mi, ganun. In fact, hindi ako kumakain ng calamares, yung puset. Dahil amoy Pokemon Go. Illness overload. Kahit wala pa akong experience sa mga girlash, basta hindi ko betsong ang amoy ng calamares. Tsaka yung chichirya, yung dipsy. Madalas, yun ang pulutan namin sa inuman. Kaya, deadma ko sa calamares. Promise. Basta, okay na ako dun sa lollipop, mga sisig, ganun. At, syempre, bilang isang Becky, nangangarap akong maging isang tunay na babae. Kaya naman, kinagabihan nung bago magpasko, ay may nakachat aketch na ombre or lalaki na di naman kagwapuhan pero kasarapan, te. Di na kailangan mag-magic sarap para maging malinam-nam-nam-nam-nam-nam. Fast forward, ayun na nga. Mag-noche buena daw siya sa bahay namin. Pero ang plano talaga namin ay after kainan, konting lambingan. At kaya medyo excited na may halong kaba at takot. Dumating ang ombre sa bahay. Syempre pa, pinakain ko siya ng matatamis na salita at matatamis na dessert. Ilang sandali pa ay umakyat na kami sa room 306. At doon na naganap ang noche buena na kung saan nagkemean kami ng ombre sa wetax kong virgin coconut oil. Ang nota ng ombre ay di kahabaan at kalakihan pero sa kasawi ang palad ay nagkaroon ng mark eras sa aking mga leeg at iba pang tagong parte ng aking katawan. At ako rin ay dinuguan. Paskong Pasko! Aro Diyos ko! Iba ang pakiramdam ko sa mismong araw ng Pasko. Nagkaroon ako ng unang dalaw. Dream come true na yata ite! Kaso, para akong lalagnatin. Ganun yata. Pag first time, DJ Rocky. Syempre pa, nagpaka-normal naman ako nung Pasko para hindi mahalata ng kawertud ko o ng ate ko na ako ay isa ng ganap na dalaga. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako si Romina at ito ang aking SPG. As in, super back-nerd secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bawal daw ang relasyon na meron kami. Kaya nakipag-iwalay siya sa akin. Hi, DJ Rocky. Magandang hapon sa'yo.
at sa lahat ng mga nakikinig sa programa mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Sean. 27 years old. At ito, ang aking secret vow. Ang ikukwento ko ay tungkol sa usong-usong pag-ibig. Yes, ang aking buhay pag-ibig na nagsimula noong 2012 kung saan at kailan ko nakilala ang taong hanggang ngayon mahal ko pa rin. It was April 2012 nang may nag-text sa akin. Girlfriend siya nung kabanda ko during my high school days. Tinanong niya kung okay lang ba na kinuha niya yung cellphone number ko sa kabanda ko dahil may gustong humingi ng number ko at yun ay ang pinsan niya. Gusto lang daw namang makipagkaibigan. Then I answered, okay lang po, wala pong problema. Then after an hour, may nag-text sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Lena. Nagpakilala siya sa akin at sinabi niya na siya yung nanghingi ng number ko sa pinsan niya. After noon, araw-araw, magka-text na kami. Tinanong ko siya kung saan siya nag-aaral. Sa ibang school daw. Akala ko, parehas kami ng school. Para sana kahit papano madagdagan naman yung mga kaibigan ko. At nang magkakilala pa kami ng lubusan. June 2012. Pasukan na uli. Second day of school. Afternoon. Nagpasama ako sa kaklase ko na pumunta sa flagpole para kunin at iligpit yung flag dahil umuulan na. Isa kasi akong officer sa school namin. So habang kinukuha ko yung flag, meron akong natanaw na isang babae. Kuhang-kuha niya ang pansin ko dahil napaka-neat niyang manamit. Maganda siya. At higit sa lahat, cute. Pakiramdam ko, tinamaan ako. Then, bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. That time, iniisip ko, sino kaya itong babaeng to? Well, okay lang naman siguro kung hindi ko malaman ang pangalan niya. Sabi ko sa sarili ko. Total, bata pa naman ako. Fast forward June 22, 2012. Tanghali na noon. Sa gate ng school, tinanong ko yung guard kung nakarating na ba yung ibang officer sa school namin. Kasi mag 1 PM na. Parang wala pa rin yung ibang mga kasama ko. Kaya lang, si Kuya Guard parang busy na makipagkwentuhan sa ibang estudyante. Nakailang tanong na ako sa kanya pero parang wala siyang naririnig. Then suddenly, narinig ko yung isang girl na sinabihan si Kuya Guard na, "Kuya, pansinin mo naman si Sean, kanina ka pa niyang tinatawag." Napatingin ako dun sa babaeng yun. At nag-smile ako.
Hindi ko akalain na sa paglingon ko sa babaeng yun, kikiligin ako. Siya pala, yung nakita ko nung nagliligpit ako ng flag. Siya yung crush ko. At ang nakakagulat pa dun, kilala niya ako. Kinagabihan, nag-text si Lena sa akin. Nagtatanong sa akin kung kilala ko na raw ba siya. Then sabi ko, paano naman kita makikilala? Magkaiba naman tayo ng school. And then nag-reply siya. Nang mabasa ko yung reply niya, napatulala ako. As in, pinoproseso ko lahat ng nabasa ko. Yung tipong nakakapanginig ng laman. Dahil hindi ko lubos maisip na yung taong crush ko at si Lena na nakaka-text ko, iisa. Parang ewan ako noon, pero syempre hindi ko dapat ipahalata. Nagulat ako. So nag-reply ako ng, talaga? Ba't di mo agad sinabi na nag-transfer ka na pala? Welcome sa school namin ah. So, yun. Yun yung nag-reply ko sa kanya. Tapos, medyo ilang lang ako kasi dun sa school namin, sa classroom namin, may nireto sa akin yung isa kong close friend na may crush daw sa akin. Parang yung friend ko nga yung nanliligaw pa sa akin para sa classmate niya. Naaawa naman ako, binigyan ko ng chance. Kaya lang, tinapat ko na rin naman na may iba akong crush. Pero mapilit itong friend ko. Sabi, try mo lang siya. Baka matutunan mo ring mahalin tong bagong classmate ko. So ayun, dahil sa kakulitan ng kaklase kong yun, kaibigan kong yun, naging kami nung kaklase niya. At itago natin siya sa pangalang Ann. Habang kami ni Ann, hindi ko talaga feel na gusto ko siya kasi iba naman talaga yung gusto ko. Ginawa ko naman yung best ko to love her. Kasi nga mabait siya, tigit sa lahat. Palagi niya akong iniintindi kahit busy ako sa school. Siyempre, graduating na ako. But at the same time, meron kasi akong feelings para kay Lena. Then dumating yung time na naging LDR kami ni Ann. Eventually, naghiwalay kami. At sa napakahirap na mga pinagdaanan ko sa buhay, si Lena yung pinagkakwentuhan ko. Siya ang nakakaalam sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa relationship ko with Ann. Then one day, umamin sa akin si Lena na may gusto siya sa akin. Parang naguluhan ako sa nararamdaman ko. Pero one thing is for sure. Alam kong gusto ko siya. At inamin ko na ron lahat-lahat na dati pa'y may crush na ako sa kanya. Naging kami ni Lena. Doon ko na feel sa kanya yung tunay na pagmamahal. Yung tipong na-appreciate niya ako sa kung sino at ano ako. Mahal namin ang isa't isa. Kaya lang. Yes, may kaya lang. Magkaiba kami ng religion March 2013. Nag-text siya na baka 5 days or 1 week siyang hindi makapag-update kasi
May youth camp sila, bawal ang cellphone. Hintay ako ng hintay. Ilang araw ako naghihintay. Wala siyang update sa akin. Hanggang sa bumalik na siya. Nag-text na siya. Ang una kong reply sa kanya, Happy Monthsary. Yes. Lumipas yung Monthsary namin na wala akong natanggap na greeting mula sa kanya. Ang masakit nun, parang nakalimutan niya. Then tama ang kutob ko. Kaya rin siya cold sa akin. Kasi makikipaghiwalay na siya. Yes. Nakipaghiwalay siya sa akin. Hindi niya sinabi ang rason, pero malakas ang pakiramdam ko kung ano ang rason. May nakapagsabi rin sa akin na sa youth camp nila, natalakay ng pastor nila yung pakikipagrelasyon sa mga taong kagaya ko. Alam ko at tanggap ko na kung yun ang reason niya ng pakikipaghiwalay niya sa akin, wala talaga eh. Wala akong magagawa. Hindi ako pwedeng magalit sa kanya. Kasi alam ko naman talaga yun eh. Na sa mundong ito, lalong-lalo na sa may mga taong malalakas ang pananalig o pananampalataya at may takot sa Diyos. Hindi babaliin ang paniniwala nila. Hindi ko naman sinasabi na wala akong takot sa Diyos Kaya lang, ganito na ako eh. Isang lesbian. After ng hiwalayan namin, kahit saang lugar na ako nakarating, I really tried to move on at kalimutan siya. Pero iba talaga yung naging tama ko sa kanya, DJ Rocky. Dahil hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. May mga oras na ini-stalk ko pa rin siya sa mga social media account niya. At may mga pagkakataon na binabalik-balikan ko ang mga araw na sobrang saya ko kasama siya. Ipinapanalangin ko na sana siya pa rin. Sana siya na. Pero wala eh. Minsan nga natatanong ko yung sarili ko. Pwede kayang tanggapin ang kagaya ko? Or kung naging straight lang kaya ako, kung naging lalaki lang ako, kami pa rin kaya hanggang ngayon? Ewan ko. Hanggang dito na lang muna po, DJ Rocky. Maraming salamat po. Muli, ako si Sean. At ito, ang aking secret file.